mag-pray kahit walang sagot. Okay? Ephesians 6:18 on your King James Bible, anong sabi ng Panginoon? Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance, ng buong katyagaan, magpupuyat, okay? And supplication for all saints. Father, we thank you. Tulungan mo magkaroon kami ng persistency. Tulungan mo magkaroon kami ng consistency na mag-endure po kami sapagkat alam namin na meron kaming Diyos na nakikinig, nagmamatsyag, nanonood kung ano ang klaseng karakter mayroon kami. Paalala mo sa amin lagi that our success is dependent on the character that we have. It will never go above the character that we have. Kaya turuan mo kami to persevere, to endure, to be resilient, and to stay and abide in you in your will. In Jesus' name we pray. And all God people say, please be seated. Thank you very much. Okay? Anong sabi ko sa inyo? Okay? What is something you have been praying about for a long time? Ano yung matagal mo nang pinagpipray? Okay? How do you need to refine your request? Okay? Meron ba dapat i-fine-tune? Meron ba dapat iayos? Meron ba dapat pagandahin? If God is testing you right now by delaying an answer to your prayer, what would be your attitude? Okay? Susubukan ka ng Panginoon. Paano mo mapapakita sa Diyos, okay? That you are willing to grow, that you are willing to accept His will, you are willing to accept His purpose for you. Ang tagal na ng pinagpipray mo. Hindi nagbabago yung boss mo, hindi nadadagdagan ng sweldo mo, hindi nagbabago yung anak mo, hindi nagbabago yung sitwasyon mo. How are you going to show that, God, I am willing, God, I am growing, God, I'm accepting this, nang hindi ka nagre-reklamo? Okay? Ang tingin mo ba sa Diyos dahil dininay niya, hindi sinasagot yung prayer mo? Tingin mo doon blessing? You know why? Kasi alam ng Diyos na pag nakuha mo yan, baka ikapahamak mo. Alam niya, maraming blessing ang Diyos para sa atin. Kanya lang pag binigay sa panahong ito, ikaw ba'y makikita pang nadalo sa Sunday School? Ikaw ba'y makikita pang naguhugas ng plato, tumutulong sa ministry? Ikaw ba'y pwede ba pang utusan? Am I right? Kanya we need to stay alert and we need to be persistent in our prayer. Why we should do that? Okay? Nakita natin yung unang reason, persistent prayer focuses your attention. Pangalawang reason, mga kapatid, persistent prayer clarifies your request. Ngayon ay titignan natin, mga kapatid, persistent prayer test your faith. Okay? Ang persistent prayer, yung pananalangin patuluyan, sinusubok nito ang pananampalatayang meron ka. Mga kapatid, ang currency ng mga mananampalataya, pananampalataya, hindi pera. Alam mo kung bakit? Ang pera nauubos, ang kayamanan nauubos, pero ang pananampalataya, ayon sa iyo yan. Ikaw ang pipili. Sabi nga ng Matthew 9:29, according to your faith, be it unto you. What does it mean? Ikaw ang pipili, ilang answered prayer meron ka. Ikaw ang pipili kung hanggang saan kikilos ang Diyos sa iyo. Ikaw ang pipili. Okay? Hindi ang Diyos, ikaw. Ayon sa iyong pananampalataya. Kasi sinabi ng Panginoon, okay? Sa Romans 1:17, tingnan mo. Okay? Sabi ng Panginoon sa Romans 1:17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Dapat na mabuhay ka sa pananampalataya, hindi sa paningin. Kanya kung meron kang tinatawag na hinihingi sa at hindi dumarating, are you looking to the eyes of faith or are you looking with your mere eyes? Okay? Anong sabi ng talata natin dito? James 1:3. Nalalaman natin na ang pagsubok na yung pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Tignan mo ha? That the trying of your faith worketh patience. Verse number 4. At pabayaan mo yung pagtitiis na magkaroon ng sakdal na gawa sa iyo upang ikaw ay maging sakdal, ganap, at walang anumang kakulangan. Tignan mo ha? Hindi ka magkakaroon ng pagkukulang. You will never in any way suffer and want anything. Mga minamahal, the only way you and I can grow to spiritual maturity is to have your faith tested. Susubukan tayo ng Diyos. Nagkaroon ka na ba ng oras sa buhay mo at sa panahon mo when nothing seems go right? Pagising mo pa lang sa umaga,
Pambihira. Kapos na, okay? Parang yung isang lalaki na nakita ko, pagpunta niya sa kanyang bahay, nakita niya yung kanyang bahay flooded kasi nabasag yung tubo ng tubig sa upstairs ng apartment, okay? So yung manager niya, sabi niya, sige, kukuha tayo ng water vacuum, okay? Kanya lang, hindi siya makakalis kasi yung kanyang kotse na flat, pinalitan pa niya. At pagdating niya doon, tinawagan yung kapatid niya at paghawak niya sa telepono, okay? Merong katabi nung isang dahil baha, abay nakuryente siya, na-shock siya. Tapos sabi niya gano'n, ano ba nangyayari sa akin na rito? Okay? And during that time, na yung water damage niyan, nag-jump sa pintuan ng kanyang apartment, okay? So kinakailangan sipain ng kaibigan niya yung pintuan ng apartment. At habang sinisipa yan, meron namang nagnakaw doon sa loob ng kotse niya dahil nandoon yung bag niya. Okay? At nakita niya, yung mga gamit niya nakakalat na. Pagbalik niya, yung pintuan ng kanyang bahay, bumagsak at naipit yung kanyang mga alagang mga canaries. At pagkatapos nung siya'y napasalampak at tinanong niya ang Diyos, Lord, do you really want me to be dead and you just keep missing? Talaga bang ako'y minamalas ngayon? Ang tanong ko sa iyo ito, paano paggising mo sa umaga, okay? You have a bad day. Matutuklasan mo that life is filled with problems. Life is filled with pressure. Life is filled with stresses. Okay? Anong gagawin mo? Okay? Hindi ka dapat masurpresa kung may problema. Anong sabi ng 1 Peter chapter 1, verse number 6 to 7? Tingnan mo sabi ng Word of God, ha? 1 Peter chapter 1, verses 6 to 7. Okay? Dapat ikaw ay maging magsaya ng gusto sapagkat ngayon, ikaw ay dumadaan sa kabigatan sa maraming pagsubok. Anong sabi sa verse number 7? Okay? At ang pagsubok ng iyong pananampalatay, higit na dakila sa mahalaga dun sa ginto na nasisira. Sapagkat ang ginto, pag ito'y dinarang sa apoy, lalong nagiging 24 karat, yung pananampalataya mo, pag ito'y dinarang sa apoy ng pagsubok, okay? Ito'y matatagpuan sa kapurihan, karangalan, kaluwalhatian ng ating Panginoon. Mga kapatid, are you saved? Ligtas ka ba? Bakit ka naligtas? Okay? Sino sinampalatayanan mo? Am I right? Ano tinanggap mo kay Kristo? Kung ligtas ka, tatandaan mo to, nothing in your life that will come by accident. Okay? Nothing. Everything that will come to you is Father-filtered. Pinahintulutan ng Diyos, hindi para sirain ka, hindi para wasakin ka, hindi para dalang ka ng pag-asa, no. Everything is Father-filtered. Okay? Hindi lahat ng nangyari sa iyo are good. But you know what? Anong sabi ng Romans 8:28? You know that, tama? Alam mo yan. Anong sabi? Okay? Ang sabi ng Panginoon sa Romans 8:28, at nalalaman natin ng lahat ng bagay will work together for good. Anong dahilan? Anong purpose? To them that love God. Pag mahal mo ang Diyos, okay? At ikaw ay tinawag niya ayon sa kanyang purpose, yung mga bagay na ninais ng kasalanan na sirain ka, yung mga tropa na nang iwan sa iyo, sabi niya, pagbabalakan ka. Tingnan mo sabi ng Psalm 50, ng Genesis 50 verse number 20. Okay? Tingnan mo ang linyahan itong si Joseph. Okay? Anong sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid pagkatapos na mamatay yung kanilang ama? Ano sabi niya? Sa inyo, sa mga kapatid, sa 11, kayo'y nag-isip ng masama sa akin. Okay? Pinenta niyo ako, tinatuwa niyo ako, tinapon niyo ako sa balon, pinagbili niyo ako. You thought evil of me, but God meant it for good. Bakit? Kasi dahil sa pagbenta niyo sa akin, okay? Akala niyo mawawala ako. Kalooban ng Diyos yun, sapagkat doon ako nakita ni Pharaoh kasi hinulaan ko yung gusto ng butler at yung butler dinala ako sa palasyo. Are you following me? Ang issue dito, are you staying in faith? To those who are love God, to those who are called according to His purpose. Gusto kong maintindihan niyo mga kapatid, even difficulties or irritation or even interruption, may purpose yan pag mahal mo ang Diyos.
Kanya pagka may prayer ka na hindi sinasagot, tuloy lang. Pray lang. Huwag bibigay, huwag ihinto, huwag titigil. Bakit? Sinusubok ng Diyos. We don't realize it, mga kapatid. Okay? That we are in a situation that we may not like. Ayaw mo niyan. Okay? And you don't want to admit, ayaw ko to. Okay? But listen, with God, every problem has a greater purpose. Kasi gagamitin niya yung problema na yan to test and prove your faith. Pag hindi na patunayan na yung faith mo'y dalisay, hindi sasagutin yan. Ang hirap na nga ng buhay natin. Hindi pa natin inaayos ang sarili natin sa Diyos. Paano tayong giginhawa? Okay? Hindi tayo pwedeng guminhawa. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng tagumpay. Tatandaan nyo, God will use difficulties, God will use problems, God will use anything to test your faith so that when your faith increases, you can rejoice continually. Kanya tinitignan ng Diyos, ito ba'y magpapasalamat pa rin ba sa akin? Okay? Sabi ko nga kagabi sa aming teachers meeting sa mga camp teachers, sabi ko, kung ang sasabihin mo, pag nakagraduate na ako, sasaya ako. Paano pag hindi ka nakagraduate? Paano pag nag-aaral ka pa lang, di hindi ka sasaya? Ang gusto mo pala yung destination, yung journey, hindi. Hindi ba dapat yung araw-araw na ikaw ay nagtaaral, nagtatrabaho, hanggat hindi pa nakukuha yung kalooban, yung pangarap mo, hindi ba dapat nag-i-enjoy ka? Do you enjoy every moment? Do you enjoy every challenge that you have? Do you keep a positive attitude in spite of the things that are not right in your life? Nagiging grateful ka ba, Lord? Salamat po You know why? Because the family that you have is a dream of other people. Yung trabaho meron ka is a dream of other people. Yung salary na meron ka, maaaring hindi malaki yan, is a dream of other people. Okay? Kanya ito yan. Pag sinubok ka, pag inalis lahat ng Diyos yung sinasandalan mo, okay? Doon natin makikita kung kayang pang umiti. Am I right? Kailangan ngayon sanayin mo na that you remain grateful. You remain positive. You remain continuing in trusting God even in the midst of difficulty. Kasi bakit? Ini-stretch yung faith mo. Tatandaan mo to The only way you can grow to spiritual maturity is to have your faith tested. One way that God is going to test your faith is to delay some answers to your prayer. Paano pag hindi na-promote? Magmamaktol ka? Lord, alam mo naman kailangan ko ito pambabayad namin to sa matrikula ng anak ko. Alam mo naman may sakit itong pamilya ko. Kapos kami. Gusto kong tumulong. Ba't dinedelay? Tinetest nga yung faith mo Yung buhay natin mga kapatid are but short and frail. Maiksi lang at ito'y mabuhay. But God does not weaken or fail with a passage of time. No. Hindi siya manghihina. Hindi siya papalpak. You see? Yung buhay natin maiksi. Ang buhay natin mahina. Pero ang Diyos ay hindi. Okay? Mas lalong umiigting, mas kumaganda. Huwag ka lang maiinip. Huwag ka lang magmamadali. Tatandaan mo to, though we cannot possibly comprehend this idea of eternity or the timelessness of God. Okay? Huwag ka magmamadali. Huwag. Sa ating finite mind, limitado tayo Okay? We try to confine an infinite God doon sa tinatawag na time schedule natin at dinidemand, Lord, sagutin mo to bukas Pag hindi mo sinagot ito, pambihira, magtatampo ko, hindi wag kang kumanta, hindi wag kang mag-serve. Sino bang tinakot mo? Am I right? Will God be a lesser God kasi hindi ka naging faithful? Will God be a lesser God kasi hindi ka nagbigay? No, ang ninanakawan mo sarili mo. Kanya sinasabi ko lagi, pag ikaw ay naging cheerful giver, pag ikaw ay naging obedient, humble, and cheerful, generous, okay? Lifestyle yan. May blessing ka wala, magbabalik ako. May blessing ka wala, tatapusin ko. Bakit? Kasi nasanay ka na Hindi ka magbibigay kasi may answered prayer ka. Hindi ka magbibigay kasi mabait ang Diyos. No. Remember I told you, paulit-ulit, nung binayaran namin na sa family, itong LED wall na to, worth 1 million, we have nothing.
I am in the midst of my problem, but I choose to honor God. I choose to say, Lord, I trust you. Hindi ko alam kung gagamitin ko pa to o makikita ko pa, pero I will honor you in the midst of my difficulty. Bakit? Pinili ko yun. Benta si Jeff ng kotse, tinapos namin ang commitment, natapos namin. Did I hear, thank you? Wala. Tiniis namin yan. Bakit? Wala akong pakialam dun. It's not my job to ask why they're not happy. I don't care. I pleased my God. I live to an audience of one. Okay? Kanya kailangan maging lifestyle mo yan. Lifestyle of thanksgiving, lifestyle of gratitude, lifestyle of being a cheerful giver, lifestyle of being humble, lifestyle of being obedient, lifestyle of being faithful, faithful, available, teachable. Dapat ganon. Dapat yun tayo. Dapat makita sa atin yan. Hindi yung finite na mind natin, hanggang dito lang to. No. With faith, tatanda mo to. We need to have a deep sense of comfort, knowing that God, though timeless and eternal, is in time with us right now. Hindi mo ba naisip yan? Kasama mo siya. Sa tuwing nagpe-pray ka, kasama mo siya, nakikinig siya sa iyo, at ang diablo nakikinig din. Kanya kung sasabi mo, malas na buhay ito. Teka muna, kailan naging malas ang buhay? Beginning yan. Dahil ba walang answered prayer? Malas. Dahil ba may kabigatan? Malas. Mali. Kanya pag narinig ng diablo yan, maingay ka pa, dakdak ka ng dakdak, reklamo ka reklamo. Ang ipapakita sa'yo ng diablo, yung kamalasan, yung pangit, kanya, tama pa, pinabayaan na tayo ng Diyos. No, you don't do that. You see? You don't do that. Tatandaan mo, He is not unreachable. He is right here now with you. You see? Sabi niya nga sa Matthew 28, di ba? Ano sabi niya sa verse number 19? And lo, I am with you. Okay? 28:19 ng Matthew. And I am with you even unto to the end of the world. Kasama niyo ko. Hindi kita iiwan. You see? Kasama niyo ko. Ito rin na sinabi ng Hebrews 13 verse number 5 and 6. Okay? Tignan mo sabi ng Hebrews 13 verses number 5 and 6. Tignan mo sabi ng Panginoon, ha? Okay? Huwag niyong hahayaan na ang buhay mo ay magkaroon ka ng covetousness at maging kontento ka sa mga bagay na mayroon ka. Kasi sinabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Bakit? Sabi niya in verse number 6, para masabi mo, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Ang Diyos ang siyang nagkakano sa akin. Ang Diyos ang nagprotect sa akin. Ang Diyos ang siyang naggabay sa akin. So that wala akong dapat ikatakot sa pwedeng gawin ng tao. Kasama mo ang Diyos. Maring wala kang answered prayer. Maraming hindi binago yung sitwasyon mo. Pero kasama mo siya. At this very moment, He is with you. He can respond to your prayer. He can respond to your needs. Now listen guys, we serve a timeless God. We serve a God who is far beyond our comprehension. Higit yung kanyang kakayahan. You know what I'm saying? That should be us. That should be who we are. Yung pinuntahan kong church kasama si Ellen, 14 months pa lang silang mission. You see? And I'm thankful that it was being done. We were there. We are communicating. Dinagabayan namin. Nung ikinakasal na, online kami nag-uusap. Bago sila kasal, premarital counseling. Sabi ko, maganda yan. Pero mo, 14 months pa lang mananampalataya yung mga tao. Then the first time that they met me, they just see me sa Facebook. Then after that, pagkatapos namin mag-preach, yung iba 2 hours away from Daijun. 1 hour away. 2.5 hours away. You see? Pupunta. Friday night. Natapos kami 12 o'clock. Dumating ng Friday. On a Saturday, 2 services. Natapos kami mga 11, 12, 30 ng gabi. Punta na kinabukasan ng Sunday. Sunday morning, 10 o'clock. Wala na. Pagkatapos ng kain, service ulit. Pagkatapos doon, nag-i-impake na kami kasi I have to travel back sa Seoul para umabol sa Incheon.
Dahil ang flight ko is 9 o'clock. Sabi ko, teka, may naiwanan tayo doon sa bahay, sa church. Balik kami. Pagbalik ko doon, nakita ko yung mga member, naglilinis ng CR, naggagawa, nagtatrabaho. Sabi ko, ay pastor, ba't nandito kayo? May naiwanan ako eh. Ba't kayo nagtatrabaho? Member ho, hindi attender. Abay, nakuha agad yung mensahe. Nagsaserve sila. Pagpunta ko, sabi ko, sige, pupunta lang ako sa restroom. Lalabas ka pa sa restroom. -3. Umuulan ng yelo. Nakasuot ako, yung suit ko. Walang silbi. Okay? Pagpunta mo doon, pag nagsalita ka, sabi nga ni preacher rin pastor, hinihingal ka. Hindi ako hinihingal, giniginaw. Kasi, sabi ko, CR. Ba't naglilinis ka ng CR? Di ba ho nag-preach kayo? Member attender? 14 months. They were able to give much. Sabi ko, susubukan kayo ng Diyos. Ang diablo nanonood sa inyo. Huwag kayong magre-reklamo. Dapat tutuloy lang kayo. Now listen. God is far beyond your comprehension. Hindi mo siya maiintindihan without faith. You may receive a promise from God sa unang araw ng taong 2024. At you might be expecting that by March, okay? When will be March? Sabado? Friday. Okay? Tama, Friday. Kasi 29, ano? Ano ngayon, di ba? Leap year? Kanya yung mga may birthday ng February 29? Naku, every 4 years lang yan. Tama? Kanya kahit 60 na sila, dahil every 4 years, bata pa yung edad nila. Okay? Now listen. You might be expecting that God will answer your prayers and expecting a promise coming at the end of the year. But remember, listen. God has no time frame. Hindi siya nakatali sa oras natin. You see? Hindi siya nakatali. Hindi kagaya natin, 8 to 5, 6 to 10, 6 to 2, 10 to 6. No. The promise that God gave you for this year does not confine only for this particular year, but forevermore. Gusto ng Diyos that you will have fun. Anong sabi niya sa Psalm 23 verse number 6? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Hahabulin ka. Ayun pa naman na hinahabol ka ng blessing, hinahabol ka ng goodness, hinahabol ka ng mercy. You know what I'm saying? Napakasarap niya. Ano kailangan mo lang? Manatili ka sa faith. Hindi nakasaklang dito yan. Hindi mo alam kung kailan tutubo yung tinanim mo sa pananampalataya. Hindi mo alam kung kailan gagaling. Hindi mo alam kung kailan ka mabibigyan ng promotion. Hindi mo alam kung kailan sasagutin. Kung kailan darating yung hinihintay mo. Kanya you stay in faith. Kanya nga sinasabi ng Panginoon, di ba? Sa John 15:5. Tingnan mo ha. Ano sabi ng John 15:5? Napakahalaga na ikaw ay nananatili. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Pag nanatili ka sa akin, ako'y sa iyo, ikaw'y magbubunga at magdudulot ng maraming bunga. Kasi pag wala ako, you can do nothing. Walang mangyayari. Total naman, nandito ka na sa pangatawanan mo na. Kung halimbawa, pakitang tao pagkanta mo sa choir, pakitang tao pagtugtog mo, pakitang tao yung pag-aasal mo, pakitang tao yung pagdadalo mo, okay lang yan. Pero i-refine mo, itama mo kasi pag nanatili ka, sabi ng Diyos, it will bring forth much fruit. Kung nandito ka kasi may crush ka, andun yung crush ko eh. Ang Word of God ay totoo. Wawasakin ang puso mo. Anong sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12? Okay? Ang salita ng Diyos ay tabak. It is a sword. Okay? Na ito'y pumapatay. Ito'y matalim. Ito'y sharper than any sword. Ito'y tatago sa iyong puso at kaluluwa. Okay? Nakakaalam ng katotohanan at intensyon ng puso. Itatama yan. Kanya napakagandang may Word of God ka. Napakagandang nananatili ka. Napakaganda. So allow the sovereign, timeless God to work at His time and not on your schedule.
Huwag mong hahayaan na ilalagay mo ang Diyos sa box. Okay? No. Allow God to work in His way, to work in His time. Kung hindi mo alam ang Ecclesiastes chapter 3 verse 11, memorize mo na yan. Napakaganda ng sinabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse number 11. He hath made everything, come on, help me. He hath made everything when? Not in your time, not in my time. Huwag kang kalma. Kalma lang. Am I right? Huwag kang magmamadali. 2 kape nga dyan. Pakibilisan. Huwag pakintayin ito. Kape lang magmamadali ka. Everything is beautiful in God's time. Baka yung inihingi mo mataranta ka. Baka yung inihingi mo wasak ka. No. Everything will be beautiful in God's time. Huwag munang magmadali. Allow the sovereign God, the sovereign timeless God, to work at His time. Not on my schedule. Not in your schedule. Not in my wants. Let us not put Him in a box. Let us not ask Him to complete His work within a year. Lord, tataningan kita. Pag hindi mo talaga binigay ito, magwawala ako. Magsosyota ako ng kung sino-sino. Sige ka. Sino ba masisira? Hindi naman ng Diyos, ikaw. Tanga yarn. Am I right? Naalala yung sinasabi ko sa inyo? Naalala nyo? Wise? Do you remember wise? What is wise? I learn from my mistakes. Say it, come on. Wiser, come on, say it. I learned from somebody's mistake. Say it. Genius. Say genius. Ano yung genius? I learned from somebody's success. Ang tanong, ano ka? Wise, wiser, genius? Dapat lahat. Because every day you will fail. Every day you will have issues. So you need to be wise. And every day you're gonna meet people. Kung nagpatuloy lang to, sayang siya. Di matuto ko na doon. Tama? Wiser. Pag may nakita kang tagumpay, imbis na i-bash mo, imbis na paghinalaan mo, matuto. Anong ginawa niya? Ba't siya nagkaroon ng ganong answered prayer? Anong nangyari? Ask. Kailangan may humahatak sa iyo pataas. I always say, pag sa tropa mo, sa barkada mo, ikaw lang ang pinagpapala, ikaw lang ang malaki, maliit ang tropa mo. That's why I choose that I need to have a model that will inspire me, who inspire you to pray, who inspire you to read the Word of God, who inspire you to serve, who inspire you to do things. Sino model mo? Then you need to have a mentor that will coach you. The coach will bring out the best in you. Okay? Who coaches you? May pinakikinggan ka pa ba? You see? May kinukonsider ka ba o ikaw na nasusunod sa buhay mo? Anong nangyari kay Uzziah? Na ni-preach ni Dr. Henry, di ba? He ended up as a leprous person. Bakit? Wala nang pastor sa akin. Ako mag-aalay ng kamanyang. At kung itinataas din yung kanyang ay nagkaroon siya ng leprosy from mula ulo hanggang paa. Bakit? Sayang eh. You need to have partners that will correct you. You need friends that will stick with you and say, hey, you're misbehaving. Kung lahat ng tropa mo at barkada mo umaayon sa'yo, kahit mali ka na, walang kwenta yung tropa mo. Dapat may nagtatama sa'yo. Okay? Dapat may nagsasabi sa'yo, boy, mali ang ginagawa mo, boy. Mapapahama ka. You don't need to worry because God is always on time. God is always good. God is always perfect. Pag hindi ka na itinatama, may hindi tama. Do you understand me? Pag hindi ka na tinatama, may hindi tama. Those who tolerate you, those who allow you to do wrongs are not your friend. They're not your family. Gusto lang masira, gusto lang mawasa ka. Pero kapag may nagko-correct sa'yo, pero pagka may nagbibigay ng paalala sa iyo, pag may nagbibigay ng suggestion sa iyo, no matter how hard it is to swallow, take it. Lalo na kung ito ay out of the context of love.
Okay? Hindi lahat ng tao kaya kang itama. Hindi lahat ng tao pwede kang pansinin. May problema rin yan. Those who are brave enough to say things to your face are the guys that truly care for you. Ang kailangan mo lang gawin, lunukin ang pride mo eh. Ang kailangan mo lang gawin, maging better at maging bitter. Are you following me? Do you have people in your life that will correct you? Do you have people in your life that will tell you what is wrong with you? Do you have people in your life that will be brave enough and say, hey, umayos ka. Sinasayang mo yung buhay mo. You need that. Hindi ko kailangan yes lang ng yes sa akin. I need people that help me to be better. Pag hindi ka na itinatama ng tropa, barkada, kaibigan, may hindi na tama. Are you with me? Kaya dapat, pag nasa gawain ka ng Diyos, pag ikaw ay nagsaserve, okay? Hindi importante yung nakikita ka. What matters is, will people see Jesus in you? Will people see the grace of God in you? Hindi tayo nandito to be visible, no. We're here so that people will see. You see? As you lead, as you serve, as you do things, as you pray, dapat gumawa tayo in such a way that people that will see you will see God in your life. Wala nang answered prayer, nagpapatuloy pa. May Diyos kasi. Now listen, if people can see God in your life, they will worship God. Kasi kilala ka nila eh. Alam nila buhay mo eh. Will people see God in you? Mayabang ka? Will people see God in you? Ayaw mo magpasakop? Will people see God in you? Wala kang panahon sa Diyos? Learn. Matutunan natin to. Okay? Tatandaan nyo. We serve, we sing, I preach, not because we would like to be remembered. So that Jesus will not be forgotten kasi nakita ka nila. Napalapit sila sa iyo. Kanina habang nagsasalita, sina Pastor Benny, sina Fog nagsasalita doon. Lagi binamagit, nagpapasalamat po kami kasi ito pong si Pastor Sako, ito po, ito. Sabi ko, nandun na nga ako nagtago sa likod. Nung nag-aano na, sabi ko, tatakas na ako, ha? Dito ka muna. May service po kami. Dito ka muna. Sabi ng mga tao, sabi ko sa'yo, diyan ka pupunti. Sabi ko, Dante, handa mo ng sakyan. Huwag kang magpapark sa loob. Aalis tayo. May service tayo. Sinabi na namin sa kanya, Pastor, may lalapit sa'yo, ha? Si Kagawad Baon, dun po sa Ermita. Hanggang ba? Sige. Hihingi kami ng tulong sa inyo kasi meron silang property binebenta dyan. Sige, ayusin natin. Tinibre na namin kay Fog. Sabi ko, Boss Fog, ito. Sige po. Andun na ako sa gilid. But they always keep mentioning you, your church, what is going on here. Why? It's not us. They see Jesus in you. Yun ang lundo natin dito. Okay? Hindi tayo nagsaserve, hindi tayo nagpapakitang gilas dito so that we will be remembered. No. So that Jesus will not be forgotten kasi nakita ka. Kasi namit ka, kasi pinag-pray mo, kasi nagpatuloy ka, kasi hindi ka subukong mag-pray. Will Jesus be seen kasi nagtiyaga ka? Will Jesus be seen kasi nagpatuloy ka? We're not here so that we will be remembered. No, yung ang lesson namin kagabi, anong sabi? Meaningless. Walang kabuluhan. Kanya lang magkakaroon ng kabuluhan kasi may Diyos. We're not here to be remembered. We're here so that people will never forget God. Kasi nakita ka. Naobserbahan ka. Andito si tatay, binaptize tong linggo, tama? Alam nila na ikaw di ba? Pinanonood ka nila. Magpatuloy ka. You see? Tatanda mo to. Ang tanong ko sa iyo, how is your day? How was your day today? Ano sasabihin mo sa akin?
Pastor, my day, it was a mess. There was a fight. It was a war between the world and myself. Now who won? I'm still standing because God helped me to stand. Because God helped me to be resilient. Because God helped me not to fumble. How was your day? Kamusta araw mo ngayon? Okay? Kamusta araw mo? Kamusta ka? Ha? Para wala kang pinagkaiba. Ganyan ka rin nung una tayo nagkita. Di ba dapat mas lumalago ka? Di ba dapat mas matatag ka? Di ba dapat mas faithful ka? Mga matatagal ng mananampalataya, new believers need older believers to stabilize them, to ground them. But listen, old believers, you need new believers. Why? To motivate you, to excite you. Kanya nga sa grupo ng achiever, sa grupo ng kingsman, sa grupo ng light bearer, dapat naroon kayo, matatanda, mga bago. Bakit? We need each other. The young believers need to be stabilized and to ground them in faith. Tayo namang matatanda na, we need to be motivated, we need to be excited, kasi may mga bago. Dapat habang nagpapatuloy ka, you get around with someone who discovered God's amazing grace and love for the first time. It can reignite you, pambira, pagka naging matagal sa faith, okay? Maghanap ka ng bago mananampalataya na pwede mong i-disciple, na pwede mong turuan. Kung ikaw na may batang mananampalataya, bago kang saved, bago kang baptized, okay? Maghanap ka ng matandang mananampalataya na i-disciple ka. Kanya may district, kanya may preacher. Bakit? Kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin magpatatag. Kailangan natin magpasakop. Kasi may mga pagkatong walang answered prayer. Matagal. Kanya surround yourself with human who create their life. People who were changed by God more than they complain. We need people that will create more than they consume. We need people that will live actively instead of accepting life is this. Ito na, wala. No! Kung tinanggap ko yung buhay ganun, hanggang ngayon naguhugas ako ng jeep. Hanggang ngayon nasa bangkal kami. Hindi ko makikita si Jeff magle-level. Hindi ko makikita si Jeff magle-level up. Because I choose people that push me up, then pull me up. This is me. Sinamahan ko yung magagaling mag-soul winning. Sinamahan ko yung magagaling magbasa ng Bible. Then I paid forward. Hindi ko siya pwedeng kantihan eh. Bakit? Hanapin mo yung mga tao that will chase their potential. Then sprint together. Persistent prayer will test your faith. How is your day today? How is your day today? Huh? May answered prayer? Wala. O, titigil ka. Magrereklamo ka. Hindi ka na magpapatuloy. Hindi ba dapat you create a scenario that God will take notice of you? Remember I told you one time? May babae, 12 years siyang may sakit, naubos na yung pera niya, pero sabi niya, if I can only touch the hem of his garment, gagaling ako. He's not supposed to be there. He is ceremonially unclean. Okay? Hindi siya pwede lumabas. Pero lumapit siya, hinawakan niya. And the Lord stopped and said, who touched me? Why? Because Jesus knew the touch of faith. 12 years na may sakit siya. Then he said, ako po'y humawak. There was one lame person for 38 years. Anong ginagawa mo? 38 years na po ako may sakit eh. Anong ginagawa mo? Hindi ako makalakad kasi pag umaano doon, hindi ako makapasok. Oh, rise up and walk. 38 years. Bartimaeus was blind from the birth. Sabi niya, ba't maingay? Sino dumadaan? Si Jesus. He shouted, Jesus of Nazareth, have mercy on me. They waited for so long. And God healed them. Who are you to be so entitled na gusto mo ngayon meron ka ng answer? You learn to pray. Be persistent. Grow your faith. Ang samahan mo yung mga persistent. Ang samahan mo hindi mareklamo. Ang samahan mo yung nagkekreate, hindi nagkukusyum. Ang samahan mo yung sabi niya, ito buhay namin, pero dahil may Diyos, iangat kami ng Diyos. Find people who will chase you up. Find people.
find people. Consistency is not something you find. Consistency is something you do. Balance is not something you find. It is something you create. Ikaw ang gagawa niyan. Love for God is not something you find. It is something who you are. Do you love God? Ba't magmamadali ka? Bakit naiinip ka? Success is not something you find. It is something that God will give. Ano sabi ng Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Bakit? Para iayos mo yung buhay mo kung ano nasusulat. At anong sabi? Thou shalt make, ikaw ang gagawa ng daan mo maging prosperous at ikaw ang gagawa ng good success. God wants you to be successful. Ang tanong, do you love God? Do you love the Word of God? Huh? Huwag mong ihaalis to. I choose to love this Word. I choose to apply the Word of God. Excited na ako. Friday will be March. By the end of March, I'm done with my first Bible. And I'm happy. Meron na ako mga Bibles na bago. For year 2024 until year 2025. And I thank God for that. Sabi ko, Lord, kahit wala kang answered prayer, kahit ang tagal na, may mga sandali sa buhay mo na nakakabigla, nakakabigat. Parang gusto mo na sumuko. No. God knows what you're going through. Ang kagandahan sa Diyos, He's always present. He's always present in your time of trouble. He's just a prayer away. Ang kailangan lang niya, nagpapatuloy ka ba? Nagpapatuloy ka ba? Huwag kang titigil. And we close with this. Luke 18:1. Anong sabi ng Word of God? Sa Luke 18:1. Okay? Anong sabi ng salita? At nagsalita siya ng isang parabola sa kanila sa pagtatapos. That men, come on, help me. That men ought always to and not to. Ba't ka titigil? Ba't ka titigil? Tama? Kung totoo ang pinagpipray mo, bakit titigil ka? Kasi natagalan? Kasi wala sa time frame? God knows what is good for you. And I would like to say this. God can do something you cannot do. Whatever I have right now, it is not what I did. It is what God did in my life. Siya ang tumulong sa akin para maabot ko yung dapat kong maabot. Siya. And I thank God for that. Please, men ought always to pray and not to faint. Persistent prayer will test your faith. Shall we pray? Father, we thank you. Maraming salamat. Tulungan mo po kami. Kayo po nawa ang siya magpala at magbasbas sa amin. Tulungan mo po kami na maging matatag at maging matibay. Tulungan mo po kami na hindi kami magmamadali. Tulungan mo po kami na hindi ka namin ikukulong sa timetable na meron kami. We will not faint. We will trust you. We will stay in you. We will not get out of faith. Lord, we cannot find consistency. It is something that we do. Help us to be consistent and help us to be persistent. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, tulungan mo po ako that I will be consistent and I will be persistent. Dito sa altar, God bless you.